Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, kapapasok lang po na balita mga kabida. Dinecline na po ng Australian government ito hong potential po o posibilidad na i-host po nila ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida kung sakali hong ma-approve yung kanya hong application for interim release mga kabida. Dito ho sa balita mula sa The Philippine Star, bago lang po ito, ang kanila pong headline, Australia declines to host Rodrigo Duterte during ICC case. Ito, the Australian government has ruled out hosting former President Rodrigo Duterte for interim release after he petitioned the International Criminal Court to be temporarily freed in an unnamed third country. It is understood that the Australian government is aware of Duterte's petition for interim release from the ICC detention center in The Hague, Netherlands. Australia has not agreed to host the former president, the Philippine president, nor are they considering this. Australia sees Duterte's application for provisional release as a matter for the ICC to consider under the Rome Statute, the founding treaty of the court, which Australia is also a party to. In his petition for interim release, filed on June 12, Rodrigo Duterte's lawyer said, a country has expressed its willingness to accept Duterte onto its territory for the duration of the interim release and enforce conditions of his release. The name of the country is redacted in the document. Okay? Yun. Malinaw po, mga kabida. Ito hong sinasabi po nilang isa sa mga naghayag daw ng willingness to accept the former president after mag-grant ito hong interim release. Official na pong nag-decline, mga kabida, Hindi na po nila tatanggapin ito hong si Digong. Kung sakali hong papayagan po ito ng International Criminal Court, mga kabida. Yung Australia pa naman, ang nabanggit po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, nung bumisita po siya sa Melbourne, Australia, kamakailan lang po, na isa daw sa mga tinitingnan ho nilang bansa, na pwede hong puntahan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan na po, mga kabida. Medyo minalas po ito kung si dating Pangulong Duterte dahil ho mismo ang government po nila, ng Australia, ang medyo hindi ho interesado ho kay Digong, mga kabida. Kaya nga nagtataka din ako kung bakit po nabanggit ito hong Australia po, na isa sa dalawang mga bansa daw, mga kabida, na handa kong tatanggap po na isa daw sa mga dalawang bansa na may willingness na tumanggap dito ho kay FPRRD kung sakali hong pahintulutan po siya ng International Criminal Court na makalaya pansamantala, mga kabida. Una kasing narinig po natin ito kay Attorney Nicholas Koofman, mga kabida, na meron daw bansa na willing hong tumanggap po kay dating Pangulong Duterte, kaya nga nag-apply po sila for interim release. Official po silang nag-submit, mga kabida, sa International Criminal Court dahil ho dito. Okay? So pangalawang setback na po ito, mga kabida, kasi yung una po, nung ibinalita po ni Attorney Koofman na hindi daw tututol ito hong prosecution dito ho sa interim release, pero later po nabigla ho tayo, pati siguro yung mga abogado po ni Digong na-surprise po dito ho sa ginawa po ng prosecution kung saan po ay tinututulan po nila ito hong temporary release po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ito nga, yung pangalawa po, dinecline po ng Australia. Isa po sa mga tinitingnan po ng kampo po ng mga Duterte, mga kabida, na bansa na pwede hong puntahan ng dating Pangulo.
Ewan ko po yung isa kasi dalawa yung sinabi eh. Dalawang bansa daw eh ano na handang tumanggap po kay Digong ano. Hindi natin alam kung ano po yung isang bansa no. Kasi redacted kasi yun doon ho sa dokumentong isinabmit po nila mga kabida no sa International Criminal Court. Okay? Na ang tanong dito, ano kaya ang rason? Ano? Kasi hindi ho nabanggit po dun sa balita eh ano kung bakit po ni-roll out po ng Australian government yung possibility po mga kabida no, na i-host po itong si former President Rodrigo Duterte. Ano. Hindi po nila sinabi po doon na ayaw po nila. No? Basta ni-roll out lang po nila. At hindi naman po sila nagbanggit na willing po sila na tatanggapin itong si Digong. Okay? Basta siguro, ang tingin ko lang po, ano, gusto lang po nilang i-rebut yung statement po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, na gusto ho niyang ang Australia ang bansa na pwede hong puntahan ng kanyang ama. No? Dahil na sinabi ko po, ano, meron pong attempt ito hong si VP Sara na makipagkita po ng personal ano, sa foreign minister po ng Australia. I don't know kung ano yung gusto ho niyang iparating po doon. Ano? Patungkol ba dito sa interim release? Ano? Pero hindi ho siya pinagbigyan. Hindi ho nagkaroon po ng pagkakataon ito hong si VP Sara na mag-usap po sila no? Itong foreign minister po ano mga kabida ng Australia. Ano po? Okay? Now again, setback ito pangalawa. Ano? I don't know kung itong pangalawang bansa na sinasabi po ni Attorney Kaufman, ano? Okay, kung ganito ba yung magiging decision po nila, ano po, no? Sa palagay ho ninyo, na pressure kaya ito hong Australia? Kasi kamakailan lang po, naglabas po ng statement ito hong Wansambayan, ano? Kung saan po binalaan po nila ito hong mga bansa na tatanggap ho kay Digong na huwag ho nilang gawin kasi daw baka ito po yung magiging dahilan, mga kabida, na sunod-sunod yung paglabag ho sa mga karapatang pantao ano, sa mga bansang iyan, mga kabida. Alright? At isang inhustisya daw yan. Okay? Diyan po sa mga ginawa daw ni Digong nung siya pa ay presidente po ng Pilipinas, kung saan po ay marami daw siyang pinatay sa ilalim ho ng war on drugs ng dating Pangulo. Okay? Mga kabida. Kaya nga, I don't know kung nakaka-apekto ba yon doon po sa decision po ng Australian government, ano? Mga kabida. Pagkakalam ko po, ang Australia po wala hong pwedeng dumikta po dyan, ano? Mga kabida. Kasi malaking bansa po yan eh. Influential at saka mayamang bansa po yan. Hindi ho pipitsuging bansa ang Australia. So kaya hong maninindigan yan ano? Sa mga decisions at hindi ho yan nagpapadala po sa mga pressure internationally. Ano? Okay? So naawa lang po ako kay Digong. Ano? Para bang ano siya parang walang gustong tumanggap sa kanya. Ano? Pati yung Pilipinas na sariling bansa po niya, ayaw ho siyang tanggapin. Ano? Mga kabida. Isang Pilipino, isang dating Pangulo, pero tila hindi ho interesado ano, natanggapin po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang sariling bansa, ang Pilipinas. Kaya nga siguro ito hong kanyang mga abogado, naghanap na lang po ng ibang pupuntahan po ng dating Pangulo kung sakali hong ma-approve yung kanyang interim release kasi alam po nila no, na ultimo, sariling bansa po niya. Parang itinakwil po ito hong si Digong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Which is, yun yung masakit po, ano? Pinakamasaklap po sa buhay po ni dating Pangulong Duterte. Sa kabila po ng kanyang ginawa, sa kanyang sakripisyo, mga kabida, okay, di bali doon ho sa pananaw po ng kanyang mga kritiko kasi alam naman po natin na negatibo yung kanilang impression po kay dating Pangulong Duterte, ano? Ang tingin po nila, wala hong magandang nagawa ito hong si Digong, mga kabida. Okay? So, yan lang po. Yan yung hindi ho magandang balita para sa mga DDS. At of course, sa pamilyang Duterte, mga kabida. Okay?
Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.